Hello, magandang araw mga kabarya. Welcome back to OMG TV channel. Okay? So, magandang araw sa ating mga subscriber, sa mga followers natin sa Facebook. So, magandang araw din sa inyong lahat. At maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta. Okay? So, ang pag-uusapan natin ngayon mga kabarya, itong mga 10 pesos na coins. So, napakarami itong 10 pesos na coins mula year 2000 hanggang 2017. So, ito yung BSP series mga kabarya na bimetallic ang kanyang composition. Okay? So, bago natin simulan ang pag-update nitong ating mga 10 pesos na coins, kung sino yung hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo sa OMG TV channel para lagi kayong ma-update sa mga bagong video na ma-upload natin. So sa ngayon ay hindi tayo masyado naka-upload ng video araw-araw. So sa isang linggo ay isang beses lamang tayo nakapag-upload mga kabarya, kaya pagpasensyahan nyo na, pipilitin natin sa susunod na lagi tayong maka-upload. Sa ngayon kasi ay busy pa tayo, kaya isang linggo, isang bisis lamang tayo nakapag-upload. So sa susunod ay baka sa isang linggo, 2 bisis o sobra pa sa 2 bisis yung ating pag-upload ng video. So ngayon, ito lang 10 pesos BSP yung ating pag-usapan. Kasi hanggang sa ngayon ay marami pa rin yung mga kabarya natin na hindi alam yung mga 10 pesos coins na pwedeng kolektahin at mapakinabangan. So marami kasi itong mga kabarya, itong sa 10 pesos. May maraming mga semi-hard to find at saka hard to find dito. So ang gagawin natin mga kabarya, itong mga hard to find at saka semi-hard to find na pwede nating maibenta ay ito lang yung ating pag-usapan sa ngayon. Okay? So unang-una mga kabarya, itong ating 10 peso na coins ay standard circulation coin mula 2000 na taon hanggang 2017. So ito ay mayroong composition na bimetallic aluminum bronze sinter in copper nickel ring. Ang bigat is 8.7 grams. Ang lapad naman is 26.5 mm at ang kapal 2.14 mm. So makikita mo sa harapan ang conjoined bust ni Apolinario Mabini at saka Andres Bonifacio yung nakaharap sa kanan. Sa likurang bahagi, ang seal of Central Bank of the Philippines. May nakasulat na Bangko Sentral ng Pilipinas at saka ang taon na 1993. Okay, so ang ating mga 10 pesos na coins mga kabarya ay napakarami ang maintenance nito at marami din ang pwede nating mapakinabangan dito. So at meron itong mga description mga kabarya tulad ng 3 main types of reverse. So sa reverse niya ay meron siyang 3 main types, yung die 1, die 2 and die 3. So dito mo makikita mga kabarya yung mga hard to find at saka semi hard to find. Ibabase mo lamang dito sa kanyang detalye. Okay? So sa year 2000 ay semi hard to find. 6% yung kanyang frequency, ngunit ito ay napakahirap hanapin sa ngayon. So reverse 1A ito mga kabarya. Then meron itong very fine condition na 27 at saka uncirculated niya is 180 pesos ang isang piraso. So sabi ko nga kanina ay yung ating pag-usapan lamang itong mga hard to find at saka semi hard to find. So simula sa hard to find mga kabarya, meron tayong 2001 na reverse 1B, 0.9% lamang yung kanyang frequency. Ito ay napakahirap hanapin, kaya tinatawag ito na isa rin sa may halaga dito sa 10 pesos na mga coins. So hard to find yung 2001 na reverse 1B. Meron naman tayong hard to find sa 2002, yung reverse 1D. 1.0 lamang yung kanyang frequency. Ibig sabihin ay isa nito sa mga kukunti lamang yung ginawa. At another na semi hard to find, ang reverse 2A. So may presyo ito sa ngayon na 32 pesos ang extremely fine. At yung ating 2005 mga kabarya, meron itong tatlong hard to find. Ang una dito is reverse 1B, 0.3% lamang yung frequency. Then ang
Pangalawa is reverse 3A, 0.5% ang frequency. At ang pangatlo is reverse 4, 0.5% ang frequency. So itong mga hard to find na ito mga kabarya ay may special na price at medyo malaki ang presyo nito, depende din sa kanyang kondisyon. Okay, so at ang hard to find natin na pinaka-common na hard to find na mahirap hanapin, itong 2007, 0.5% din ang kanyang frequency. Then meron din tayong hard to find sa 2008 na reverse 2A, 1.0%, at 2008 na reverse 3A, 0.6% ang kanyang frequency. At saka yung pares ng 2007, ang 2009, 0.6% lamang yung kanyang frequency. So ito yung mga dating mga hard to find na lagi nating makikita, kaya sinabi natin common na hard to find, ngunit napakahirap hanapin. At meron naman tayong hard to find sa 2010, yung reverse 3A, 1.1% ang kanyang frequency. Okay, so sa 2014 mga kabarya, reverse 3B is hard to find din yan, 1.2% ang kanyang frequency. So meron siyang presyo dito na 210, no, sa Numista. At meron naman si hard to find natin na reverse 3B na 2016. Ito ay merong presyo na 70 pesos ang extremely fine. At si hard to find din yung 2017 sa ngayon, ngunit medyo mababa pa ang kanyang price offer na. So nasa 64 pa lamang yung kanyang uncirculated. Okay, so sa mga baryang ito mga kabarya ay napakarami talaga ang kailangan mong kilatisin mabuti dito, kasi nga ang ibang hard to find ay nagdepende sa kanyang description at sa buong detalye niya. Dito mo makikita sa kanyang reverse. So doon sa kanyang likuran, mayroong mga detalye doon na halimbawa yung reverse 1B ay makita mo sa likuran ng barya through sa kanyang detalye. Okay? So sa ngayon ay bumibili tayo ng mga hard to find tulad ng 2007 at saka 2009. So nagsimula ang kanyang presyo sa 1,200 hanggang sa 2,300. So yan yung laging makita natin ng mga presyuhan dito sa Facebook. Mga hard to find natin pesos na 2007 at saka 2009 altered version. Doon sa mga 10 pesos na genuine, yung 2007 at saka 2009, so aabot sa 3,500 ang isang piraso. Okay, so kung meron kayo, mag-message lamang sa baba nating video at ipakita yung inyong mga barya doon sa ating Facebook page, Coincidence, para makilatis natin at pag-uusapan natin ang iyong barya. So kung magustuhan ko ang inyong mga barya ay ako na mismo ang bibili. Okay, so maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan ang OMG TV channel. Doon sa hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo para lagi kayong ma-update sa mga bagong video na ma-upload natin. Ulitin ko, magandang araw sa lahat and God bless.